Hello, kumusta po? Mga ka-Facebook, mga ka-YouTube, mga ka-Realmeet. Tingnan mo mga ayos natin. Ano na eh. Malapit na ang Pasko. Ano ngayon ha? October 2, 2023. Ang topic natin, laging makibalita. Maraming salamat. May nanonood na rin sa aking channel na kahit na nakakaboring. Oy, may matutunan tayo dito. Ngayon may mga video tayo kalahat-lahat, mga balita. Lalong-lalo na yung sa mga magsasaka. Mayroon po tayong kumbaga sa mga idea na ini-encourage natin ang mga magsasaka. At laging tulungan ng ating mga leader. Pasensya na kayo, ganyan-ganyan yung kamay ko kasi alam nyo, wala akong binabasa eh. Ito ang aking pinaka-guide sa aking mga sinasabi. Nandito lang nakalista. Wala akong, yung mga iba dyan na magaling mag-speech eh. Mahaba naman listahan ng binabasa. Ako wala. Anong balita nga pala? Hanggang 7 minutes tayo kung inyong marapatin. Ay, unang-una Batanes, Dulong, Luzon. Ingat po, may bagyo po tayo ha. Genie, ano kaya yun? Yung sa jar? Yung ay ano yan mga kaibigan ha? Unti-unting lumalakas yung bagyo na yan. At saka ang ano diyan. Wag pong pakampante kasi ang usad niya, ang bagyo kasi, doon sa mga di pa masyado nakaunawa sa bagyo, ganun yan, parang bilog, na ipo-ipo, tapos umuusad yan ng ganun. Doon binibilang yan kung ilang kilometer ang usad. Tapos yung dito, yun yung ikot, yung gano'ng kalakas ang ikot niyan. Yan yung hangin ha. Tapos yung usad, yan, parang turumpo yan, ganun lang. Mabagal po. Mabagal ang usad. 10 kilometer yata. Ibig sabihin, kung mabagal, matagal siya makaalis sa ating bansa. Yun ang kaya po ingat kasi kung minsan nandiyan yung mga biglang nagbagong direksyon, bumulosok. Gano'n ang mga bagyo eh. Pag hindi naman tatama sa sabi nila sa Taiwan lang daw mag-landfall yan. Pero siyempre malapit dyan sa Batanes, saka sa Cagayan. Kaya ingat po ang lahat ha. Huwag pong pakampante. Kasi yun lagi makibalita nga eh. Sabi ko sa iyo, lagi makibalita kasi ang bagyo na matagal umusad, maraming pagbabago na mangyayari. Ha? Makibalita lalong-lalo na sa ating pag-asa. Ngayon, mga guys, bukod sa mahal na bilihin, ano pa ang balita? Ay, laging mahal na bilihin, palagi na talaga yan. Uy, mahal daw ang itlog kaya nga, lagi kong in-encourage sa mga magsasaka. Dagdagan ang sipag. Halimbawa, magsasaka ka, sabayan na lang alaga ng manok. Manok Bisaya. Kasi alam nyo, ang manok Bisaya, matibay yan sa mga tawag natin na mga sakit-sakit, di ba? At saka bakuran mo lang yan. Nasa sa inyo kung gusto niyo yung mga 45 days pwede rin, pero magastos yun eh. Kaya pinapayo ko sa mga magsasaka, mag-alaga din kayo ng manok Bisaya. Lalo na dyan sa Bukidnon, Daniel ha, lagi kong tinuturo sa inyo. Nag-ipon ako ng tayo ng manok dyan na Bisaya, mag-alaga. Kaya sabi ko, magtanim ng kamuting kahoy. Balinghoy ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ang aking ina-encourage na magtanim ng balinghoy. Lalo ngayon na may El Nino. Ano po yan, matibay yan sa kung halimbawa, bagyo, basta makasibol na yan, lalaban yung balinghoy. O kung tag-araw, El Nino, lalaban din yan. Basta nakasibol na, mabubuhay yan.
At yan po, kung hindi man kasi maraming tao na ayaw niyan. Pero sa amin, nakal kaming nabuhay diyan sa Mindanao po. Ibig sabihin, pwede yan pakain sa, kung ayaw ng tao, pakain sa mga alaga. Manok, baboy. Kaya napakadaling buhayin. Nako, bakit ba tayo maraming nagugutom sa ating mayamang lupain? Hmm? Yung mga palay, laging laging encourage din na magsasaka. Pero dagdagan po natin ng balinghoy. Kasi hindi naman lahat ng lupa ay pantay na may tubig. Ang balinghoy doon sa mga patagilid naman. Sana po pansinin nyo naman ang aking mga idea. Oy, dyan sa Bohol ha, may tinanim ako dyan na lolo ya, padamihin ninyo yung balinghoy dyan. Ewan ko lang kung baka nagtagtuyot dyan. Kasi hindi mo alam na El Nino ngayon eh. Hindi natin pahabayan natin oras. Malapit na ang ating oras. Ayun na nga, makibalita. Lalo na doon sa isang isla ha, sa Mindanao ha, sa Surigao. Ngayon, unti-unti na tayong kasi bawal din kasi social media na makialam sa mga ganyan eh. Ang atin lang, kung naghanap tayo ng katotohanan, may mga palabas tayo dyan mga kaibigan, kung naghanap tayo ng katotohanan, piliin natin, ayun ang ating tugtog. Piliin natin yung nakakasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, Jesucristo. Kasi siya po ang unang doon namulat ang tao sa pangapangaral ni Jesucristo. At siya yung handang ibuwis ang kanyang buhay. Di ba? Namatay nga siya dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po, kung may mga sumusulpot man, alam ko, pagkatapos niyan ng kaso na yan, di ba? Nawala na yan, mayroon pa rin sisibol na mga ganun. Kaya kung tayo naghanap ng katotohanan, piliin po natin ang ating sasaniban. Maganda maglingkod sa Diyos. Kasi marami kasing mga bulaang propeta, nililigaw ang mga tao. Dito kayo, maliligtas tayo dito. Pero, kung sa tingin mo na hindi siya nakakasunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, pag-uugali, ay umalis ka dyan. Mapapahama kayo dyan. Kagaya dyan nangyari dyan sa dyan sa Mindanao ha. Bawal tayo magbanggit. Sige, oras na. Ingat po tayong lahat.